Sisihin nyo pa yung Dolomite. Putan, ganda-ganda nang nangyari sa Dolomite. Dating basurahan eh. O, Risa Ontiveros. Ha? Okay, they did what needs to be done now without sacrificing their principles. So in the end, marami sila nakuhang support from local officials, kahit yung mga local officials na hindi sa akin sumuporta noong 2022. Diskarte pala ni Kiko at Bam yan. Sanib-sanib puwersa na sila. Ontiveros, hindi ka naman pala kasali kala Kiko at Bam eh. Feeling mo lang. Boss, di ba maraming tupad na naglilinis, ba't madumi pa rin ang Manila? Papicture lang kasi. Papicture lang kasi. More pindot likes mga viewers. Napaka-ironic lang na inakusahan coke user ang mga Marcos. Tapos may namatay sa party nila dahil sa coke overdose. Hindi po ironic yun. Ang ironic po, kabaliktaran eh, di ba? Yun po ay patunay. Taxpayers money ba ginamit nila doon sa event na yun, Buds? Sabi ni Jason pero ako kasi, immaterial po yun kahit private po yung money ginamit eh. Di ba? Iskandalo po yun. Kasi pinagbibintangan na nga kayo mga drogista eh. Tapos, may namatay na kasama nyo dahil sa droga. Ano ang tawag doon? Kuya Buds, napatawan na pala tayo ng 20% tariff ng Amerika. Nabalita po ito, mukhang sinisingil na si BBM ng Amerika at ang Pilipinas ang nagdudusa. Buong mundo, di ba, pinatawan ni Donald Trump. Pero ang problema kasi dyan, nagtayo sila rito ng EDCA sites eh. Sinisingil ba natin US? Singilin na rin natin kasi sinisingil nila tayo eh. Ng mataas eh. Di ba? Bakit naman tayo papayag na sinisingil lang tayo tapos hindi tayo... Singilin natin sila sa mga EDCA sites natin. Hi Boss Buds, magandang tanghali. Watching here in Caloocan. Brena de Silva. Yang si Risa Boss, di naman talaga yan liberal or kakamping. Nakikisali lang yan dahil mahina naman talaga tong akbayan. Hindi ka naman pala kasali, Risa. May mga nalalaman pa kayong traitor si Kiko at si Bob. Yung pala plano nila yan. Alam nyo, tignan nyo, hindi nga nila binanatan yung mga Duterte na napunsan nyo ba? No money, Sir Buds, nasa lupa pa. Hindi pa ginapiko, ginapala. Cesar Durot. Yan. Feeling powerful talaga tong si Risa. Boss Buds, trending sa social media ang pagka-odi ni Tantoko. Puro DDS ang may topic. Ayan po, dyan nyo po makikita yung pong silbi ng mga vlogger. Di ba? Kasi ayaw itapik ng mainstream eh. Kuya Buds, kailan kaya magsasalita si Mrs. Tantoko sa pagkamatay ng asawa niya? Hindi ko po alam. Kasama nga yata siya ron eh. Immaterial ba dong words of the day if I approve? Correct. Immaterial po yun eh. Private man o public yung funds na ginamit dyan, immaterial po yun. Ang importante po, no, mayroong namatay na kasama ninyo at hindi nyo po yun pinaalam. Wala kayong opisyal na mensahe. Coke overdose ang results at mayroon siya na cardiovascular disease sa heart. Nag-trigger na lang po yun, di ba? Pero kung hindi ka gumamit ng coke, Sir si BP Sara nga, sinabi na nga na private na personal yung pagpunta sa ibang bansa. Inuungkat pa rin ni Auntie Claire. Now, private matter ang sagot sa cocaine incident. Di ba? Correct. Good morning po, boss. Buds, tanong lang, payag ka ba hindi natitirahin ng DDS vloggers and ang issue ni Lisa, kapalit pa uwin si tatay? Bakit? Wala pong kapalit ang mga, hindi po pwedeng kapalit yan. Bakit kapalit yan? Uuwi si Tatay Digong dahil illegal naman yung pagkakakulong niya ron. Dapat nilang pauwiin. Hindi po sila pwedeng tumahimik kayo, pauwiin namin. Hindi po ako naniniwala dyan. No? Ang freedom of the
freedom of expression, the press, and freedom of speech. Wala po yang katumbas. No? Hindi po pwedeng i-bargain yan. E di, wala nang freedom. Hindi po pwede ang mga freedom po, hindi po yan pwedeng pambargain. Bakit? Sila na rin may sabi na wala naman silang say dyan. Hindi po yan. Kahit po kwentuhan, hindi po dapat yung mga freedoms po natin, hindi po yan pwedeng ipagpalit. Pwede bang hindi mo birahin kung ngayon binibira nga, ang dami na nilang anomalya eh. Harap-harapan na yung mga anomalya eh. Paano pag hindi pa sila pwedeng birahin? Ayaw ibalita ng media kasi bias at takot sa admin. Or kasama sila dun, di ba? Kumusta na, Boss Buds? Okay naman. Makikinig kaya sa taong bayan ng US na magbayad sa EDCA sites ng US bases? Eh, hindi makikinig yan. Dapat ang maningil gobyerno. Bakit naman makikinig yan? Ano yung US? Hindi po nakikinig sa mga gobyerno ang dapat mag-demand sa kanila. Sabi ng gobyerno, magbayad kayo. Kung di, palayasin namin kayo. Boss Buds, kaya pala close si Risa at Shell. Masyadong feeling yung dalawa. Katulad ng mga fisherman na representative daw nila sa Shell, hindi naman kilala. Yan yung problema sa mga yan. 2-5 yung kasinungalingan. Kaya sinabi aksidente kasi napasobrang gamit ng coke. Correct. Yun po yung meaning nun. Hindi po yung aksidente na nabagsakan na 1 kilong coke tapos nalanghap pang kalahating kilo kaya namatay. Hindi po ganun. Niliteral yung aksidente. Materials po yan. First lady siya, representative siya ng asawa niya. Bangag, dapat ousted na sila. Correct. Mukhang umiikot na ang gulong, Boss Buds. Hindi lang mukhang. Umiikot na talaga noon pa ang gulong. Malamang kaya hindi na hold si FL kasi diplomat holder siya. May immunity sa kaso. Worldwide, swerte ng penguin. Accident na overdose at mayroon na siya. Sakit sa puso, hindi kinaya ng puso niya. Lalo na kung hindi ka sanay. Alam mo yun, napasabay ka sa dosage. Parang ano po yan eh. Napasabay ka sa mga manginginom, first time mo uminom. Suka talaga abutin mo. Suka ka talaga. Ganon sila kawalang respeto sa taong bayan. Biruin mo yun nga. Number 1 issue sa kanila and yet ginawa pa nila while on the official trip. Correct? Diba? Wala na sa kanila yun eh. Kasi nga, di ba, paulit-ulit na sinasabi yan ni Tatay Digong, pag ikaw ay addict, iba yung utak mo, hindi normal. Pag hindi normal, oligarch, CPP, NPA, NDF, political enemy, plus drug lord, kampi ng mga Marcos admin, kaya hirap ang buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Bakit dito sa Cavite, binabaha din, wala man naman dito yung dolomite? Di ba? Di ba? Logic lang. Buong Pilipinas binabaha. Buong Pilipinas merong flood control project. Dolomite nasa Maynila lang. Mula nang naupo si Duterte sa palasyo, very proud kaming mga Pilipino sa abroad. Pero nung naupo si Marcos, wala kahit katiting na naramdaman kundi kahihiyan ang dala niya. Pati yung Tantoko, covered up nilang regardless drugs and involved, hindi man lang ibinalita ng mga network. Correct. PCOD na private matter, lalo na sa public news na. Mukhang kakaiba rin, yung PCO,